guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong ditong nililinisan na CV joint or velocity joint axle. So ang issue nito guys ay maingay siya pag nagliko. Maingay din siya pagka diretsuhan o ng arangkada, at maingay din siya doon sa lubak. So panoorin nyo guys yung video kung ano yung nagiging dahilan nitong CV joint. So lilinisan natin muna bago natin palitan ng grasa at rubber bolt. So panoorin nyo lang guys hanggang sa dulo ng video na to. So update sir sa sasakyan mo sir. Ngayon ko lang natanggal yung karugtong ng CV joint inner dahil sumikip. Masikip siya. So nahirapan ako magtanggal. So ito yung CV joint outer. Ito sa kanan to. Sa kanan. Tanggal ko na. Yung mahaba na to sa kanan. Yan, sa kanan niya na CV joint, yung mahaba. Ito, maiksi sa kaliwa. So, ito yung sinasabi ko na sumikip siya, yung inner. Yan. So, yan yung inner CV joint. Sumikip siya kaya tagal natanggal. Pati ito sa kabila. Ayun. So matagal siya natanggal dahil sumikip. Ayun. So dito na baklas na yung mga ibang accessories dito. Baklas na. Tapos yung steering rack, ayan, yung outer seal ang tumutulo, yung lumulusot yung fluid sa outer seal. Tapos ito kailangan palitan na. Wala na, sobrang lambot na sir, grabe ng lambot nito. Tie rod end inner, wala na, maalog na yung niya. May clearance na sa loob. Ito. Ayan. Sobrang lambot na. May clearance na. Tapos dito sa kabila, ganun rin. Ayan. Ayan. Sobrang lambot na. Malambot na siya. Kailangan na palitan na rin yan. So dito nabaklas na lahat ng accessories. Tapos ito belt nya. Ito steering belt, alternator belt, compressor belt. Baklas na. So yan, baklas na yung dito para ma-access yung tie rod end inner at saka yung hose. Tapos dito tanggal na yung mga belt. Yan, steering pump. So yung steering pump ready na ibaba yan. Tanggal na yung bolt, ibababa na lang. So dito yan, grabe, naliligo sa langis. Sobrang dumi.
pa ako. Iya pak. Ya pak minum. Ito, nilinis mo? Buyo. Buyo. Daw mo sa lugo ra. Tala. Siyempre. Sali yung ano, kung palitan mo ng ano ito. Oil ay grasa. Minuto 35. Hindi, isa. Kita. Dalawa na. Papakita ko yun. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otto Boyson. Nandito tayo sa maliit nating shop. So ito guys, isi-share ko sa inyo yung mga naka CVT design o kahit yung manual. So kung ganito yung design niyo, drive axle, CVT velocity axle. So minsan napapansin niyo pag nagliko kayo, lumalagotok. Pag nasa humps kayo, lumalagotok. Pagka nasa rough road kayo, lumalagotok. Tapos minsan pagka nasa straightan kayo ng highway, may lagotok din bawat arangkada ninyo, pitik ng accelerator. So minsan ito yung nagiging dahilan guys. Kung napapansin niyo, wala na siyang grasa. So wala na siyang grasa, wala na siyang lubrication. So normal talaga na lalagotok na yan dahil mag metal to metal contact siya. So yung grasa kasi katulad yan ng engine oil. I-minimize niya yung ingay at at the same time lubrication siya. So ngayon ito yung ginagawa natin dahil lalagyan natin ng panibagong grasa dahil luma na yung grasa niya at mabuhangin na. So yan yung gagawin natin, lalagyan natin ng grasa. So ang tawag dito parang inoverhaul na rin natin itong portion na to. So madali lang to guys pag lagay ng boat. Una dito kayo sa inner, susuot yung dashboard yung ganito, pasok nyo, pag malinis na may grasa, saka yung inner dito muna unahin sa outer, lagyan ng grasa, kailangan malinis, lagay yung dashboard, tapos sunod yung inner. So kailangan malinis to ito. So outer to siya guys, nandito yung inner. Ayan, malinis na yung inner. Ayan. Tapos ito yung CV joint bearing nya. Yan, cross bearing ang minsan tawag nito sa ibang manufacturer. Yan.
So minsan pagka yung stick bearing ay dry na, lumalagotok din yan. Kailangan may lubrication siya. So ito, nakababad. Yan. Huwag nyong pagpalitin guys, kasi magkaiba to Hindi pwede yung sa kaliwa lalagay nyo sa kanan. Hindi. Kung napapansin niyo, ito sa kaliwa malaki yung groove niya dito. So nakaganyan yung salpak niyan. Ito sa kaliwa. Sa kanan is malaki, mas malaki doon sa kaliwa. At naka-tapered yung bungad. Ayan naka-tapered. Kaya kumpara dito. So hindi pwedeng pagpalitin yan. Ngayon, dito naman, ang tawag nito guys ay vibration rubber damper. Pagka umikot yan, yan ang sumasalo ng vibration. Kung mapapansin niyo, pagka yung manubela ninyo ay masyadong mag-vibrate habang tumatakbo, minsan hindi yan doon sa gulong na oblong, minsan hindi rin doon sa wheel alignment or tire balance, kundi minsan ito nawala na to. Baka hindi naikabit ng mekaniko uli at nawala. So yan yung cause ng vibration. Doon naman sa sinabi kong lagatak. Minsan lagatak, minsan hindi sa shock, minsan hindi doon sa mga suspension, kundi dito. Yan. Ayan Yung ingay na yan, ma-minimize yan pagka may grasa. Mawawala yan. Tapos ito, damper. Pagka nawala to, na hindi na ikabit, magalaw to. Kasi ang tawag dito is catcher. Vibration catcher to na rubber. So ito, bubuksan natin yung isa. Simple lang ang kagaya niyan, unahin nyo yung inner para di na kayo magtanggal nitong outer. Ganyan. I-release nyo lang yung lock dyan. Tandaan lang kayo tanggal nito kasi matalas to guys. At baka mamaya pag ninyo sugatan kayo. Yan. Iwain nyo lang yan. Itong lata na to matalas to, kaya dandahan kayo. Tapos dito naman sa isa, yan, sungkitin ninyo, kailangan hindi pa ganyan. Masungkit ninyo, paiwas ninyo, yan. Tapos yan, pwede na ninyong i-release yan. Tapos ikot-ikutin ninyo para lumayo yung bushing. So gaya nyan, pwede rin ninyo basain to para dumulas. Yan. Ito yung luma. So yan, ready na sa paglinis. So napapansin ninyo, ito lumang luma na, hindi na yan maka ng ingay. So ganun lang guys, ganun lang ang pag overhaul nito. CB joint or velocity. Ang meaning ng CB, constant velocity axle. Yan. So this is Autoboyson. Maraming salamat. God bless you all.